halina at lumapit, magalak ang bawat isa. Narito ang pag-ibig niya, ang pag-ibig na tunay na walang kapantay, sa atin kanya'y ibinigay. Halina't magsiawit at magbigay papuri sa Diyos na ating hari. Halina at lumapit sa Diyos na ating hari. Halina at lumapit sa dalisay mong pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumairi. Purihin natin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kababayan natin, nagtatrabaho sa ibang bayan para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin, ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di balirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
Sa unang pagbasa, naghanda ang karunungan ng pagkainumin na mag-aahon sa kamangmangan at magdadala sa landas ng unawa upang lubusang mabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Sa mga ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit. Sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Hali kayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay. At ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa puon, kayo, kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang puon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit, ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay, masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, hinihikayat ni Apostol San Pablo ang lahat na mamuhay tulad ng matatalino na umuunawa sa kalooban ng Panginoon at ginagamit ang bawat pagkakataong makagawa ng kabutihan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno, at mga awiting spiritual.
Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakilanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. At sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakilanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain yon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Laslet Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Review muna tayo. Ilan po ba ang 7 sakramento? 7 nga ba? Galing ah. Ano-ano? Binyag, kumpil, misa, kumpisal, pagpapahid ng langis sa may sakit, banal na orden, pagkapare, pag-asawa. 7. Sa 7 yan, sa palagay ninyo, anong pinakamahalaga? Misa. Sapagkat sa lahat ng mga sakramento, tumatanggap tayo ng grasya ni Kristo. Pero pagdating sa misa, ang tinatanggap natin ay siya mismo. In fact, kung titingnan natin in that light, ang misa ang siyang kukumpleto ng lahat eh. Ang misa ang kukumpleto sa binyag at sa kumpil. Ang misa ang siyang kukumpleto sa kumpisal. Bakit ka nangumpisal? Para tanggapin siya. Para maging karapat. Dapat kahit konti, kahit papaano, natanggapin siya. Ito ang mas
nagpag-iisa sa pag-aasawa. Ito ang mas nagbibigay ng lakas sa bawat isa. Para saan ang pare kung hindi magmimisa? Ganon kahalaga ang misa. Bakit? Again, dahil si Kristo ang mismong tinatanggap natin dito. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang patunay niyan. Actually, nasa pangatlong linggo na tayo, na yan pa rin ang emphasis hanggang sa susunod na linggo. Hinahandog ni Kristo ang kanyang katawan bilang totoong pagkain, ang kanyang dugo bilang totoong inumin. At narinig natin ang naging negative na reaksyon ng mga tao. Na-iskandalo sila. May halong pandidiri pa kumbaga. Paano? Ibibigay sa atin ang kanyang katawan para kanin natin, which basically shows they understood what Jesus told them. Hindi lang nila alam kung eksakto, kung paano, pero intindido nila na talagang ang ibinibigay ni Kristo bilang pagkain ay ang katawan niya. Otherwise, hindi sila may skandalo. Hindi sila lalayo kay Kristo. Pagkatapos ng tagpong ito, marami na ang lalayo kay Kristo. Therefore, hindi symbolic, hindi figurative, hindi metaphorical ito. Kasi kung ganun lang at hindi masyadong naintindihan ng mga tao, most likely, ika-clarify ni Kristo. Tingnan po ninyo sa John 3 verse 5, kinlarify ni Kristo kay Nicodemo na yung sinasabi niyang to be born again ay hindi yung papasok uli yung isang tao sa sinapupunan ng kanyang ina, kundi yung pananampalataya sa Diyos, pagbabagong buhay ng tao. Yun ang ibig sabihin ng to be born again. Kinlarify yan ni Kristo kay Nicodemo. Sa Matthew 16 verse 8 ay kinlarify ni Kristo sa kanyang mga disciples yung leaven of the Pharisees. Lebadura ng mga Pariseo. Inakala kasi ng mga disipulo, ang iniisip ni Kristo ay tinapay. Hindi. Kinlarify niya na pag sinabing lebadura ng mga Pariseo, ang ibig niya sabihin, ang pagiging ipokrito ng mga ito. Sa John 11 verse 11, ay nasabi ni Kristo nung una, natutulog lamang si Lazaro. Na-misinterpret yon ng mga disciples na natutulog lang talaga. Hanggang sa kinlarify na niya, patay na talaga sila. So you see, kapag alam ni Kristong, mahalaga yung sinasabi niya, at hindi nag-gets ng mga tao, kinla-clarify niya. But not this time. Not this time. Kasi alam niya, nag-gets nila yung sinabi niya. Hindi lang nila alam kung paano, pero intindido nila na ang talagang inahandog niyang pagkain ay katawan niya. Yun naman din ang sinasabi niya sa atin ngayon. Ito katawan ko. Ito dugo ko. Hindi ito simbolismo. At kaya kong gawin ito. Isipin po ninyo, bago yung Bread of Life Discourse, nagpakain muna si Kristo ng libo-libo. At nasabi natin na sa lahat ng mga milagro, yun ang natala sa 4 na ebanghelista. Ibig sabihin, ganun katindi yung milagrong yon. So bakit inuna ni Kristo yan? Palagay ko, para pagdating sa Bread of Life Discourse, para bang masabi niya sa kanila, kung yung libo-libo nga, napakain ko, sa pamamagitan lamang ng ilang tinapay at isda, ito pa kaya? Magdududa pa ba tayo sa Panginoon? Naniniwala tayong Diyos siya at ang Diyos kayang gawin ang lahat. Ikaw nga, gagawin mo ang lahat para sa iyong minamahal. Gayong kapos ang iyong kakayanan. Ang Diyos pa ba ang hindi gumawa ng lahat para sa atin na kanyang minamahal? Gayong hindi naman kapos ang kanyang kapangyarihan? Makapangyarihan ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Easy lang para sa Kanya na gawing katawan niya talaga ang tinapay na tatanggapin natin mamaya ngayon sa loob ng misa.
No wonder tinatawag natin ang Eucharist bilang the most blessed sacrament. Hindi natin tinatawag ang binyag, ang kumpil, ang kumpisal, ang ibang mga sakramentong the most blessed, the most holy sacrament. Eucharist lang. Sapagkat si Kristo talaga ang narito. By the way hindi lang ito, o hindi talaga ito basta inimbento. Yung ginagawa po nating misa ngayon ay parte ng sacred tradition din. Ibig sabihin, ito ay ginagawa mula pa noon sa mga apostol, sa mga unang Kristiyano. So, tuloy-tuloy po ito. Kung ano yung ginagawa at paniniwala nila noon, yun ang ginagawa at paniniwala natin ngayon. Bago pa nga yata magkaroon ng Biblia, may misa na. So hindi tayo po pwedeng magkamali dito. Hindi simbolo ni Kristo, kundi si Kristo mismo ang tinatanggap natin dito. Kung mababasa nga lang po ninyo yung mga sinasabi ng mga banal, ng mga mystics, tungkol sa misa, yung kung paanong nagkaroon sila ng mga vision tungkol dito. Ang sabi ni San Juan Crisostomo, kapag nagmimisa ang sanktuaryo, itong sanktuaryo, sabi niya sa vision niya, puno ng mga anghel yan. May mga anghel dito ngayon. Ang sabi ni St. Augustine, whenever the priest celebrates Mass, angels surround him, assisting him. Kaya ang sabi ni San Maximilian Kolbe, kung meron mang kaiinggitan sa atin ng mga anghel, ito yun. Sapagkat kapag nagmimisa tayo, bumababa ang langit dito. Sabi pa niya, kapag nangungumunyon tayo, nandun ang inggit siguro ng mga anghel, kasi hindi naranasan o mararanasan ng mga anghel nito sapagkat sila'y purong espiritu. Tayo ang tumatanggap ng nahawakan na kamay, nahawakan sa ating mga kamay, na katawan ni Kristo na tinatanggap natin sa ating pagkatao. Hindi ito mararanasan ng mga anghel. Magwa-wonder lang sila, ano kaya ang lasa? Kasi hindi nila yan mararanasan talaga. No wonder, ang sabi din ni San Maria Vianney, kung malalaman lang talaga natin, maintindihan o makikita natin ang nangyayari sa banal na misa, mamamatay tayo sa tuwa. Hindi natin kakayanin. Mamamatay tayo sa tuwa. Sa nakikita ko mula pa kanina, hindi naman kayo mukhang namamatay ngayon sa tuwa. Mukhang namamatay na kayo sa inip. Father naman ang tagal mag-sermon. Mukhang may mga namamatay sa inyo sa problema, sa lungkot. So nakita nyo na, kung naniniwala talaga tayo na si Kristo ay narito, hindi ka mamamatay sa inip, lalo na hindi ka mamamatay sa hinagpis, sa lungkot. Lalakas ang loob mo, may excite ka, natutuwa ka, mas tatatag ka. So kung talagang maniniwala tayo, makikita po natin ang diferensya. Siguradong hindi lang ganito ang attendance natin, siguradong jumpak tayo. Baka ang traffic hindi lang hanggang Loma, baka hanggang NLEX pa. Lahat ng simbahan, hindi lang dito, mapupuno ng tao. Kung naniniwala tayong si Kristo ang ating tinatanggap sa banal na misa, pagpasok natin ng simbahan, tatahimik na tayo. Magdadasal na tayo. Yung iba sa atin, hindi man lang nakaluhod, hindi man lang nakayukod, nakabaw. Nagte-text sa loob ng simbahan, nakikipagkwentuhan, pinalilipad lagi ang isipan. Kung naniniwala tayong si Kristo ang tinatanggap natin sa banal na misa, hindi tayo pipilitin kung saan tayong pupunta. At pupunta dito, hindi dahil may kailangan tayo, kundi dahil alam natin, nandito si Kristo. At pupunta rin tayo dito. Kahit walang misa, sapagkat alam natin, nandito siya. May adoration chapel tayo dito. Hindi nyo na nga kinakailangan pumasok ng simbahan
Yung iba sa atin, gustong-gusto pang pumasok ng simbahan. Yung iba nga, unfortunately, hindi dumadaan ng adoration. Anyway, nandyan naman ang banal na Santissimo. Ang sinasabi ko ay, mahalaga yung mga images. Pero, pagpunta natin ng simbahan, ang unang lapitan natin, ang unang tingnan natin, ang luhuran natin, ang pagpugaya natin, ang dasal natin, ang banal na ang banal na Santissimo na nasa tabernakulo. Yun kasi picture lang. Yun yung totoo. Ang banal na Santissimo. Kung naniniwala tayong si Kristo talaga ang tinatanggap natin sa banal na misa, tatanggapin natin siya sa komunyon. Hindi tayo makatitiis ng hindi tanggapin unless matindi ang kasalanan natin. So mangungumpisal tayo para matanggap natin. Kung naniniwala tayong si Kristo talaga ang tinatanggap natin sa banal na misa, hahawakan natin siya ng may paggalang, may pag-iingat. Sa pera nga, higpit-higpit ng hawak mo Pagdating sa banal na katawan ni Kristo, okay lang na malaglag mula sa mga kamay mo. Kung naniniwala tayong si Kristo ang tinatanggap natin sa misa, okay lang kahit hindi si Father Fidel ang magbigay ng komunyon sa iyo. Walang pagkakaiba yun. Kahit sa lay minister tayo pumila. Kung naniniwala tayong si Kristo ang tinatanggap natin sa banal na misa, ma-excite tayong magpunta tuwing linggo. Yes, ang Diyos ay nasa kahit saan, omnipresent. Pero bakit pa nagkaroon ng templo dati at bakit pa may mga simbahan ngayon? At bakit pa sinabi ng Panginoon, whenever 2 or 3 are gathered in my name, I am there in their midst? Pwede ka bang sa bahay ay magdasal ka at talagang ang Diyos ay makapiling mo, dito kasi, talagang ang Diyos ay sumasa atin. Ay nakakapiling natin. Hindi nga pwedeng magmisa ng nag-iisa. Pwede ko bang sabihin sa sarili ko, kahit ako lang mag-isa, Father Fidel, sumayo, Panginoon, at sumayo nyo rin. Yun na kailangan at least 2. Kasi ganon ang halaga ng misa. Ganon ang halaga kung bakit tayo dapat magsimba. So you see mga kapatid, kung tayo maniniwala lang talaga, mas makikita or at least mas mararamdaman natin siya. Ngayon kung hindi talaga natin maramdaman, kung hindi natin makita, siguradong nasa sa atin ang diferensya, wala sa Kanya. Para lamang tayong pumupunta sa isang karagatan at sumasalok gamit abo lang, bote ng Yakult lang, baka yung iba tansan lang. Iba timba ang gamit, kaya lang butas, o kaya may ibang laman. May laman ng kasalanan, may laman ng galit, may laman. Nandiyan ang karagatan, hindi tayo makasalok ng dapat nating makuhang biyaya. Let me end with this. Minsan daw ay mayroong mag-ama, ang sabi ng anak sa kanyang ama, Tatay, gaano po ba kalaki ang Diyos? Sakto namang may dumaan ng eroplano. Ang sabi ng tatay sa kanyang anak, Anak, nakikita mo ba yung eroplano? Opo. Gaano kaya kalaki yan? Maliit lang po siguro, hindi ko na nga halos makita. Hanggang sa mapunta minsan sila sa isang airport, ang sabi ng ama sa kanyang anak, Anak, gaano kalaki yung eroplano? Ang laki po, Papa. Ang laki po ng eroplano. Ang sabi ng ama sa kanyang anak, Anak, parang ganun din ang Diyos. Di ba tinanong mo sa akin, gaano kalaki ang Diyos? Malaki ang Diyos. Hindi natin kayang sukatin ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ang kanyang awa para sa iyo, para sa akin. Pero yung laki o liit, yung dami at kaunti ng marireceive nating biyaya, nakadepende yun madalas sa layo at lapit natin sa Kanya. Mentras tayo malapit, mas malaki yung biyaya na ating makikita at mararamdaman. Pero mentras tayo malayo, baka ang maramdaman at makita nating biyaya ay kaunti o maliit lang. Mga kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Lagi siyang narito, hinihintay tayo. Sa misa, kahit sinong magmisa, nandoon ang karagatan ng awa at pagmamahal ng Diyos. Nakadepende sa kung malayo o malapit tayo. Hindi yung literal na malayo o malapit. Baka malayo tayo sa Kanya dahil sa ating pagkakasala.
Baka malayo tayo sa Kanya dahil sa kakulangan natin ng pananampalataya. Baka sobrang layo na natin sa Kanya sapagkat hindi na natin siya laging naaalala. Baka sobrang layo na natin sa Kanya dahil pinanghihinaan tayo ng ating mga problema. Lumapit tayo sa Kanya. At maralasahan natin yung sinasabi sa Salmong Tugunan ngayon, taste and see the goodness of the Lord. Mas malalasap, mas mararanasan natin ang kabutihan niya. Sana gamitin natin yung naging pattern ko na o naging guide ko na mula pa nung maging pari ako. Yung magmisa tayo, magsimba tayo, na parang yun ang una nating simba, na parang yun ang huli nating simba, at nang parang yun lang ang tangi nating pagsisimba. We go to Mass as if it is our first Mass, as if it is our last, as if it is our only Mass. Dumulog tayo sa Panginoon nang nauuhaw at nagugutom sa Kanya para tayo talagang busugin niya. Siya mismo ang nagsabi, seek me with all your heart and you will find me. Hindi niya sinabing basta seek me, basta magsimba ka lang. Hindi, sabi niya, seek me with all your hearts and you will find me. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, sa puso ko, alam kong nauuhaw ako sa iyo. Nagugutom ako sa iyo. Kaya lang, may mga pagkakataon na hindi talaga ikaw ang inuuna ko sa buhay ko. Naakala ko yung mga material na bagay ang siyang makasatisfy ng pangangailangan ko sa iyo. Pero madalas, o kundi man lagi, mas nandoon yung kalungkutan, mas nandoon yung kawalan ng pag-asa, mas nararamdaman kong nanghihina ako. Kaya Panginoon, tulungan mo kong mas magutom, mas mauhaw sa iyo. Hallelujah! Pinagdarasal ko rin ang mga minamahal ko. Lalo na yung mga hindi ko nakakasama na magsimba. Tulungan mo ko, Panginoon, na mas maipaunawa sa kanila na ikaw ay kailangan nila. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo.
higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, higit pa sa biyaya niya ang ibibigay niya sa iyo. Basta hangarin mo siya unang-una sa buhay mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Gusto kanyang busugin, gusto kanyang palakasin, gusto kanyang patatagin. Hayaan mo siya na maging una sa buhay mo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In this Eucharist, we lift up to our Heavenly Father our humble petitions and ask Him to give us our daily bread. With confidence, we pray, listen to the prayers of your church, O Lord. Listen to the prayers of your church, O Lord. May the Church throughout the world become a beacon of light, communicating the message of Jesus to all people. We pray. Listen to the prayers of your church, O Lord. May bishops, priests, and deacons mirror in their lives the holiness and challenge of the Eucharist they celebrate. We pray. Listen to the prayers of your church, O Lord. May government and civil leaders protect the rights and dignity of the poor, the suffering, the abandoned, and the marginalized. We pray. Listen to the prayers of your church, O Lord. May the sick, the depressed, and the dying be comforted with Jesus' presence in the Holy Eucharist. We pray. Listen to the prayers of your church, O Lord. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Listen to the prayers of your church, O Lord. Father, hear the prayers of your people whom you nourish by your body and blood. Hear our petitions and grant us eternal life with you through Christ our Lord. Amen. Please be seated.
banal na alay mo, kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng tanggapin ang alay o Ama, kalugdan mo mula sa iyong anak, pugong anak, biyaya ng buhay. Tanggapin ang alay o Ama, kalugdan mo mula sa iyong anak, bugtong mong anak, biyaya ng buhay. Isang pag-alay sa Diyos ng buhay. Sa trigo at ubas nagmula, sa ngosyang alay ng madla, huwag ng bayan mo inilang, tanggapin mo't gawing katawan at dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami mahaginan kay Kristong sugo mong hirap. Sa trigo at ubas nagmula, sa ngosyang alay ng madla, ng bayan mong inilang, tanggapin mo't gawing katawan dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, magdulot sa amin ang kaligtasan at buhay na mapayapa kay Kristong sugo nagmula. Sa trigo at ubas nagmula, sa ngosyang alay ng madla,
namin taglay. Ama, kami pag-ilan kay Kristo, sugo mong hirap. Sa trigo at ubas nagmula, sa mosya ngalay ng madla. Ang bayan mong inilang, tanggapin mo at gawing katawan, dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, magdulot sa amin ang kaligtasan. Buhay na mapayapa, kay Kristo sugod nagmula. Sa trigo at ubas nagmula, sa mosya ngalay ng madla. Loob ng bayan mong inilang, tanggapin mo at gawing katawan, dugo ni Kristo. Tanggapin mo at gawing katawan, dugo ni Kristo. Ito nga lang at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming kawiwang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan. Ang sa amin maging tunay na katawang dugo ng iyong anak. Purihin ka, awa ng Diyos, sa rurok na kalangitan, dito naman sa daigdig, ay ang iyong karangalan. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawang dugo ng iyong
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagkapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang ipinagdiriwang sa huling hapon ay paghahain niya para sa lahat upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin, ang dugo niya ay dumanak upang ang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Amin, nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Nagalis ng mga
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tawag mo kami, O Jesus, sa katawan mong bigay, at niyakap din man ang pananagutan, mabuklod sa pagmamahalan. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan mong bigay sa aming landas, banal na bansa at sambayanang binuklod ng Ama sa Kanya. Tinawag mo kami, O Jesus, sa dugong alay, at tinako rin namin ang pananagutan, ipahayag ang kapayapaan. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan mong bigay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binuklod ng Ama sa Kanya. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan, buhay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binuklod ng Ama sa Kanya. Binuklod ng Ama sa Kanya.
Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. At sa iyo ay aming sasambihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. At sa iyo'y aming sasambihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. At sa iyo'y aming sasambihin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan, hiniling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busina. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kami mga tunay mong mga anak. Kaya ninais mo ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala na sa Isaya yung paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag.
na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid na kami mga dumudulog sa iyo. salamat po sa inyong pakikisa, sa mga tinutulong po niyo sa ating simbahan. Salamat sa mga suporta niyo sa souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya. Salamat sa pagsuporta sa 3 Nails and a Crown at sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Marami po salamat sa itong pinagkukunan natin para ma-maintain ang ating simbahan, para makapag-promote tayo ng debosyon sa Mahal na Birhen ng Lazaret at para makatulong din po tayo sa ibang parokya, sa ibang simbahan. Sa ngayon po ay nagpapatayo tayo ng mga chapels. Kaya marami pong salamat sa mga binibigay niyo pong panalangin at tulong. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayong huwag iniiwan ang Diyos dito, dalhin natin ang Diyos sa ating pag-alis. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flowed from her eyes. They flowed in steady streams of light. They flowed in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Ingat po kayo. Salamat po.